Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Paborito ko siyang bigyan ng reaksyon. Binabantayan ko palagi ang kanyang mga post. Sabi niya, 21 minutes ago lang. Ano yan? May Italiano gold yung hawakan? Hawakan? So ano ba yung ginto daw ang hawakan? Tungkol ito sa footbridge. Ito, may post on orders of President Ferdinand Marcos Jr., the controversial footbridge in Quezon City, dubbed by commuters as Mount Kamuning, is getting a replacement, and based on budget allocation, it could cost as much as 89 million pesos. Grabe. Yan o. Ayan po ang tulay. Footbridge lang, 89 million pesos. Only in the Philippines. Kaya, paano mabot footbridge? 89 million. Kaya, tanong ni Attorney Rowena, gold, Italiano gold ang hawakan. O kaya grabe. Okay, magbasa lang ko sa mga comments. Ano namang nangyari sa ating buwan? Diograsas Estrella. This is where the PhilHealth budget goes. John Anderson, 89 million times 30% minimum kickback. Shameless. Layog J, wow, 89 million talaga. Oh my ngagba. Vilma Gandia, 89 million. Yan lang. Sos Mariosep, footbridge. Bakit tinawag na Mount Kamuning, ha? Ay, pataas kasi, Mount. Baka nandun sa Kamuning, sa Quezon City. Grabe. Selen Ako, Stairway to Heaven. Chloe Pacoba, kasi po Mamueng, Stairway to Heaven, kaya 89 million ang cost. Ayan. Ay, Mekos-Pekos. Jackson Katz, ang galing mo, BBM, ang bilis ng kwentuhan. Dapat naging contractor ka na lang. Okay, parang basahin natin ang may article dito. Ay, wala. Sandali ha, mayroong ibang post kanina. Ito, GMA Public Affairs nga post. You know, sabi, 89 million pesos na footbridge. Question mark din ng GMA. Oh. Sa utos ni President Bongbong Marcos, papalitan ang kontrobersyal na footbridge sa Quezon City na tinaguriang Mount Kamuning ng mga commuter. Naglabas na ng invitation to bid ang Department of Transportation para sa disenyo at konstruksyon ng bagong footbridge, at base sa alokasyon ng budget, maaari itong umabot ng mahigit pa 89 million pesos. Tumataginting. Ay, grabe. Halos 100 million footbridge lang. Ano nang nangyari sa ating bansa? Basa tayo sa mga comments. Ayan. Chris Caras. Fully air-conditioned with escalators, elevators, comfort rooms, and shower rooms. At siyempre, para kay Eddie. Alam nyo na yung para kay Eddie, yung mga ano. RB Aguilar. Yung mga probinsyang mga walang tulay ang punduhan nyo.
yung mga buwis, buhay na tinatawid ng mga teacher, makapagturo ayun ang unahin nyo. Correct. May napapanood po ako ng mga Facebook Reels. Yung iba nga mga teacher is nagbabayad na lang mga tao, kakargahin sila, o kaya sumasakay sa motor, tumatawid sa mga ilog. Nung na-assign ako sa Mindoro Island, maraming ilog doon. Pagpunta ko sa isang barangay, nalaman ko, sa isang ilog, 2 mangyan na ang nalunod. Kasi, nagbaha, siguro yung mga mangyan, mapilitang tumawid dahil pamilya nila, tinawid, nalunod. 2 lugar yung napuntan kong ganun. Nalunod. Pagtawid sa ilog. Kaya maalala ko, nung na-assign ako sa Mindoro, naisipan ko magpatayo ng footbridges para sa mga mangyan. Ano lang, bayanihan. Walang pundo sa gobyerno. Kami, sundalo, labor. Kinausap ko ang community. May nag-donate ng nyog, nag-donate ng o kaya Jimelina. Kasi hindi naman masyadong mahaba yung ilog. Pwede lang igano, no? Isang mahabang troso, pwede na. Excuse me. Nakakapagpatayo kami ng footbridges na pwede nang daanan ng motor. Hindi ko na mabilang kung mga ilang footbridges ang napatayo namin sa Mindoro para maiwasan yung mga mangyan malulunod dahil nga, o pati mga teacher. Grabing pasalamat ng mga teachers sa mga mangyan barangays na napatayuan namin ng footbridges. Kasi nga, ang teacher, hindi na mababasa ang kanilang sapatos. Dapat yun saan ang inuuna. Ito, footbridge lang, pag ganyan, tapos 89 million pesos. Tama po, si BP Sara. God save the Philippines. Good luck.